pinapahayag, ito'y itinago ng matagal na panahon. Lalo po itong paksa natin na lubhang napakahalaga po sa panahon na ito. At tinitiyak ko po na sa mga nagsisipanood nito, nag-aabang, lagi at lagi po na tayo mayroong matutuklasan, matututuhan. At yun nga po yung mga bagay. Bakit parang hindi natin ito nakita noon? Ano po? So, nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng patuloy na sumusubaybay at nag-share. Napakalaking bagay po nito. Ito po ay napakahalaga din na maibahagi po natin sapagkat hindi lamang po tayo ang dapat na makatuklas nito. Napakarami po. At ito po ay isang bagay na dapat nating talagang tindigan at maging bukas ang ating puso. So, gusto ko muna po na balikan natin ano ba yung mga napagtibay natin nung pong nakaraang Sabado, yung mga pinag-usapan natin, pinag-aralan natin. Sa part 3 po yon. Ngayon na nasa part 4 na po tayo ng ano ba ang tunay na pangalan ng Mesyas. Ano po? Okay, letter A, si Josue na siyang pumalit kay Moises, yung anak ni Nun, ay kapangalan ng Mesyas natin. Ano po? Pare-pareho po sila ng pangalan at mayroon pong iba pang mga tao sa Biblia na pareho din ng pangalan nila Josue at ng Mesyas. Kaya po kung ano ang kahulugan ng pangalan ni Josue na Yahushua, ay ganun din ang kahulugan ng pangalan ng ating Mesyas na si Yahshua. Kaya po pagka sinuri natin yon, makikita natin, sabi ko nga po sa Hebrew Dictionary, sa kahulugan nito, makikita natin na iyon ang kahulugan at therefore, pareho din ang kahulugan ng ating Mesyas na Yahweh is our Savior or Yahweh saves. Ano po? So, iyon yung napagtibay natin. Ngayon, ito rin po yung dahilan kung bakit ang aking pinaninindigan na Yahshua or Yahushua, yung complete spelling, ano po, but Yahshua at hindi Yeshua, sapagkat marami po ngayon, yun naman po ang ginagamit. I do not say na mali o kung sino man ang tama dito, pero yun po yung nakikita ko, sapagkat bukod pa sa mismong kapahayagan niya sa Juan 17:11, bukod pa nga po yung pinahayag kong kanina na dahil magkapangalan sila na ang meaning nung pangalan ni Josue ay Yahweh Save. So, yun din po yun. So, sa John 17:11, sinabi po ng ating Mesyas na si Yahshua, sabi niya, at ngayon ako ay papunta na sa iyo. Kausap po niya ang ama rito, nananalangin siya. Ano po? Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Iyon po ang sabi po ng ating Mesyas. Anong nakalagay pa? Sumunod, ang pangalang ibinigay mo sa akin. So take note. Sabi roon sa una, yung kapangyarihan ng iyong pangalan. Ano ba ang pangalan ng Ama? Yahweh. And then, sabi niya, ang pangalang ibinigay mo sa akin. So, isa po talaga ang root, ang name nila. Ano po? Kaya, Yahweh save, so Yahshua, yun ang meaning. Kaya lagi nyo nababanggit sa akin, may kahulugan, mayroong dahilan bakit yun ang ibinigay. Hindi lamang po basta't pangalan itong pinag-uusapan natin. Kaya dapat talaga, yun po yung gamitin natin. Ano po? Now, ano pa po? Letter B, ang tunay na pangalan na kilala ng lahat, maging ng mga masamang espiritu nung nasa lupa pa, nung panahon ng ating Panginoong si Yahshua, ating Mesyas, ay Yahshua at hindi po Jesus. Now, patuloy po akong humihingi ng pangunawa at paumanhin. Kasi tulad ko rin po noon, alam ko po, naunawaan ko naman po kayong lahat na medyo pag nasasabing gano'n na hindi Jesus or hindi Jesus, parang masakit po sa damdamin. Ano po? Sapagkat napakalalim po talaga nito. Ito ay kahit na yung mga na-convert po sa mga panibagong sekta o relihiyon. Doon sa dati,
yun din ang ating nakamulatang pangalan. Pero ngayon na iba tayo, yun pa din ang pangalan. So yung ating mga magulang, yung ating mga lolo at lola, yun din ang nakamulatan nung panahon pa, nung maraming taon pa ng ating bansa. Kaya napakalalim po nito na ito nga po yung dinala sa atin nung unang panahon. Kaya pag nababanggit natin ito, understandable naman po na medyo hindi magaang tanggapin. Pero ito po talaga ang katotohanan. Ako po ay talagang naglalakas loob at humingi ng lakas ng loob sa ating Ama sa Langit na si Yahweh sapagkat mabigat talaga po ito. Pero mayroon pong dapat na magpahayag. Kasi kung walang magpapahayag, sabi nga po ng Romans chapter 10, kung walang mangangaral, paano makakadinig? Kaya po ito po yung dahilan. Inyatang po sa inyong lingkod dito, bagamat meron din po, marami na rin pong nangangaral ng ganito, pero hindi ko po kayang tanggihan ang panawagan na ito. Ano po? So, pangunawa po sa inyo pong lahat. Ngayon, ano pa ang napagtibay natin? Yahshua din ang alam niyang pangalan ng ating message mismo. Mula nang siya ay inihandog nung ikawalong araw, ano po, alam natin yon, ginawa po ng kanyang kinilalang magulang, si Jose at si Maria, hanggang sa iyalay niya ang kanyang buhay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po, hanggang sa siya ay muling bumalik. Yun po yung alam niyang pangalan niya. Ano po? At letter D, kaya mula nang siya ay magkaisip hanggang sa siya ay bumalik sa langit. Ito po, pakinggan po natin, hindi po niya nadinig kahit minsan. Hindi po niya nadinig kahit minsan man lang na tinawag siya sa pangalang Jesus. Sapagkat hindi nga po ito ang tunay niyang pangalan. Kaya po, ito yung ating paksa, ito yung natakpan o itinagong katotohanan sapagkat napakahalaga po ng word na pangalan. Kung meron kayong mga Bible na gano'n, di ba? Ngayon, meron ng gano'n. Mag-search ka ng word, lalabas yon. Pagka sinearch po ninyo yung word na pangalan or sa English po, translation ay name, makikita nyo yung mga verse na nagpapakita na mula Genesis hanggang Revelation, sobrang halaga po ng pangalan. Lalo na particularly sa ating Ama sa Langit at sa kanyang sinugong anak, ang ating Mesyas, na si Yahshua. Okay, so part 4 po tayo upang patuloy nating maisabuhay ang kahalagahan ng paggamit ng tunay na pangalan. Ano po? Inuulit ko, tunay na pangalan ng ating Mesyas at tagapagligtas. So, iyan po yung patuloy na bibigyan natin ng liwanag. Ano po? Now, paglilinaw po sa aking panig, gusto ko lamang pong ibigay yung aking panig, ano po, na maging maliwanag sa lahat. Una, sabi ko nga po, hindi ko po nais na saktan ang damdamin ng sinuman. Hindi po ito para yurakan ng sinumang tao o yung anumang pangalan. Kaya lang po ito talaga ay, sabi ko nga, katotohanan. Sabi kasi, ang malalaman natin ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sapagkat mayroon pong katotohanan na naikubli na hindi natin alaman ng maraming taon. So, yun po ay mahalaga na mayroon pong madinggang kayo ng ganitong mga aral. Kaya sabi ko nga po, hindi ito pangkaraniwan, hindi nyo laging nadidinig na sinasabing hindi Jesus ang tunay na pangalan ng Mesyas at Yahshua, talaga pong medyo kakaiba. Ano po? Hindi ko po nais na baguhin agad ang pagtawag natin sa ating Mesyas. From Jesus, ay dahil nadinig ninyo ay Yahshua kagad kasi hindi ko po hinahanap yon. Bagamat mayroong ganon. Ano po? Na pwedeng talagang makita nyo, yun pala, iba-iba po ng ating attitude o ating pag-uugali. So, kasi po kahit nga po sa aking pamilya, hindi naman ganon. May transition kung kahit na naintindihan natin ito. So, unti-unti po, sa personal lang muna natin, hanggang sa mapapansin natin, talagang masasanay tayo. Sa una, hindi. Patuloy pa din yung dati. Pero ganun po. Sa akin mismo, ganun din nangyari. So, hindi po yun ang nais natin. Kasi talaga pong hindi ito
madali. Ano po? Now, ang pahayag ko nga po, di ba? Para talagang ipag-pray muna natin. Humingi tayo ng patnubay. Ano po? Okay. Hindi ko po nais na magdulot sa inyo ng kagulumihanan, yung bang kalituhan. Kasi talagang sa una parang malilito kayo, lalo po sa pag madidinig nyo sa mga nakakakilala sa akin na dati hindi ganito ang aking paninindigan, hindi ganito ang aking kaalaman o paniniwala. Ngayon, pag nadidinig ninyo ito, yung iba, sabi, nalilito raw, pero sana po maintindihan ninyo dahil sa patuloy po sa akin, patuloy na dapat na kinikilala natin, ano po, tinutuklas natin na mas malalim pa ang patungkol sa ating Ama sa Langit, si Yahweh, ating Mesyas na si Yahshua. So, yun po ang naganap po sa akin at marami na din pong ganon ngayon. Dahil nga po, nasa huling panahon na po tayo. Ano po? Hindi ko nais na magulimihanan sa inyong magdulot sa inyo ng kagulimihanan sa inyong kaisipan, kundi magkaroon tayong lahat ng bukas na kaisipan lang at pagnanais na personal nating suriin at tuklasin ang mga katotohanan sa mga araling aking binabahagi sa inyo. Alam nyo, ako po ay mayroong isang malapit na kapatiran at kaibigan ng aming pamilya na nadinig ko po sa kanya nung marinig niya yung aking aral na ito. Alam niyo ang ginawa niya? Nag-research siya personally at nakita niya na, oo nga, tama nga. Bagamat, sabi ko nga po ay ingatan din lahat ng pagre-research. Hindi naman lahat ay madidinig natin ay nangangaral ay tama o yung makikita natin sa ano po, sa online o sa social media. Pero halimbawa po, subukan niyo pong i-search. So mag-download kayo, mag-download kayo, mag-download ano po ng kung kailan na-discover ang letter J, makikita po ninyo kung kailan na-discover ito. At kung kailan din po, doon po sa King James Version, 1611, kung i-download ninyo, makikita po ninyo doon, na noong una, hindi po Jesus kagad ang ginamit. Doon sa panahon na yon, ay talagang, ito po, makikita ninyo, sa King James 11, kung kayo mag-research, yung Joshua ay Yoshua ang gamit doon. At yung ating Mesyas, doon sa Matthew 1:21, Jesus ang gamit pa doon. Ibig sabihin, Biblia na yan yung isa sa pinakaunang salin mula doon sa Greek translation, yan po nakalagay. Now, gayon din po makikita ninyo sa Hebreo 4:8, doon sa King James Version 16:11, na ang ginamit pa para kay Josue ay Jesus. Pero dito na sa New King James Version, Joshua na o Josue na ang ginamit. Binago na from Jesus kasi kapangalan siya ng ating Mesyas, ginawa ng Josue dito sa New King James Version. Meaning makikita niyo talagang magkapangalan sila pero ang niretain nila na tunay na pangalan ay kay Josue. Yung naging pumalit kay Moises. Subalit nga po, ang binago ay ang sa ating Mesyas. Pero pareho sila ng pangalan. Kayo po mismo makakapag-research niyan. Makikita po ninyo kung tunay nga ba. Ano po? Kaya, talaga pong habang nakikinig kayo, kasi pag namulat ang mata nyo, pagbabasa ninyo ngayon, parang nangyari sa akin at sa aking may bahay din, ganun din. Makikita ninyo na, marami kayo makikita ngayon na dati nababasa mo na, hindi mo napapansin. Simula nung kayo ay nakinig po sa akin, makikita po ninyo na parang nabuksan ang inyong mga mata. So, iyon po ang mahalagang layunin din ito. Okay. Mahalaga po ang tunay na pangalan. Ito yung unang, dito na po tayo sa dadaanan natin o aalamin natin, pag-aaralan natin, pag-usapan natin na mahalaga ngayon. Patungkol po sa tunay na pangalan ng Mesyas na Yahshua po ang original na pangalan o Yahushua o Yahshua ang ibang pronunciation. But I have said na yung pronunciation po, palagi ko po
Siyempre, sa libong taon na, wala namang makapagsasabi na 100% yun ang tamang pronunciation. Ang mas mahalaga ay nakikita ko po yung meaning ng kanyang pangalan. More or less, yun po ang nakikita ko. Ano po? So, mahalaga ang tunay na pangalan. Sabi ko po kanina. Sabi niya, tingnan po ninyo sa Proverbs 30 verse 4. Ano po? Ayan, maliwanag po. Who has ever gone up to heaven and come back down? Who gathered the winds in his hand? Who can gather up all the water in his lap? Who set the limits for the world? Sino ba ang pinatutungkulan po nito? Siyempre po ang ating makapangyarihan at ama sa langit na si Yahweh. Ano po? Sabi rito, what is his name? And what is his son's name? Do you know? Yun po yung tanong eh. Sabihin, dito makikita natin, mahalaga yung pangalan. Kayo po ang, siguro it's time po na dati, yung iba, matumilmil magbasa. Alam nyo kung bakit? Kasi dumating ang time na parang obligasyon natin na magbasa eh. Lalo na po yung mayroon pong mga iglesia na requirement talaga yan. Dapat makapagbasa ka ng ilang chapter a day, nilalagay sa notebook, check-in ng leader. So, hindi naman po lahat. Pero minsan dumarating ang time, binabasa dahil kailangan basahin. Pero ngayon po, pagka yung nabuksan ng puso at kaisipan ninyo, na gusto nyo matuklasan ng katotohanan, mayroon pong kumbagay sigasigat yung sigla ang ating pagbabasa ngayon. May excitement. At ganun po ang nangyari at marahil yun po yung nangyayari po sa inyo ngayon. Kaya magbabasa po kayo eh. So pag binabasa nyo ngayon to, mababasa nyo ngayon na talagang napakahalaga po nitong pangalan na ito ng ating Ama sa Langit at ng Mesyas. Ano? So, mahalaga po yung tunay na pangalan. Kasi, kita nyo po ngayon, yung mga PSA natin, yung ating pangalan, yung Philippine Statistics, po, na pag isang letter lang ang mali, hindi pwede na tanggapin nila yon ng mga ibang sangay ng gobyerno. Tuldok nga lang eh. Pag mali hindi pwedeng ma-identify na ikaw yon. Kailangan talaga kung anong tunay na pangalan mo, yun ang gagamitin mo, yun ang kikilalanin sa iyo. Pag iba lang, di ba? May mga nakakapangalan po tayo pagkuha natin ng mga NBI. So, mayroong hit ba yun? Pag may kapangalan, hindi ka kagad bibigyan ng clearance kasi kailangan may mga requirement pa. Kasi, ibig sabihin, meron kang kapareho ng pangalan na hindi malaman kung ikaw yung tinutukoy doon sa ibibigay sa yung certificate. So, marami pong halimbawa tayo na makikita natin kung gaano kahalaga ang tunay na pangalan at maging kayo mismo. Mahalaga yung tunay mong pangalan. Na ang pangalan mo, kahit saan ka magpuntang bansa, kahit na doon ka manirahan, sa Africa, sa Europa, o sa Amerika pa man, hindi mo papayagang ibahin ang iyong pangalan. At kahit nga po yung mga brand, halimbawa, yung mga nakita natin, yung mga sikat ngayon ng mga brand, halimbawa, kahit nga po yung, di ba, Starbucks kape, pumunta ka sa iba't ibang bansa, kami pinalad na mapunta po sa ibang bansa. Ganun din ang pangalan niya. Kahit iba yung salita. Kaya ito po ay pagkapatunay talaga. Napakahalaga kung iuukol pa nga po natin sa ating Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas. Palagay ko po, simple-simple lang para makumbinsi tayo at ating talagang sang-ayunan po ito. Okay. Pangalawa pong katotohanan patungkol po sa ating pinag-uusapan sa tunay na pangalan ng ating Mesyas, ng ating Ama sa Langit din. Laging nais ng kaaway na itago ito. Sino ba ang kaaway? Ang Diablo at ang kanyang mga kampon. Mula pa lamang sa Genesis hanggang sa Revelation na napag-usapan na natin yon. Na ito yung kanyang walang sawa, walang pagod na hinahangad na ibahin, ilihis ang pangalan sapagkat pag naiba yung pangalan,
iba ang iyong tinutukoy. Kaya po iyon ay simpleng-simpleng pagkilos niya, no? Jeremiah 23 verse 27. Sabi rito, they tell each other the dreams they had because they want to make my people forget my name. Ulitin ko po. They want to make my people, anong nakalagay? Tingnan ninyo, forget my name. Sino pong may nais nun? Tao ba? O ang kampo ng kadiliman? Isa lamang po ang ugat nito, ang promotor nito. Ang kampo ng kadiliman, ang hari ng kadiliman. As their ancestors forget my name because of Baal. Ibig sabihin, malihis lamang ang pagsamba at pagkilala sa tunay na Diyos at maging sa ating Mesyas, talagang gagawin ng kampo ng kadiliman ng lahat ng kanyang magagawa hanggang doon sa huling panahon na po. At gusto ko pong makita ninyo yung bang mga nangyayari po ngayon, mga tagapakinig, taga-subaybay, mga kaibigan, yung kaganapan, kaguluhan sa buong mundo, ano po, yung nangyayari sa bansa natin, yung nakaambang pwedeng kaguluhan between the Philippines and China, Taiwan, sa Middle East, at lalo na po patungkol sa Israel, yung nangyayaring kung ano-anong kaganapan, yung pag-unlad ng ating teknolohiya, lahat pong ito, sa tingin ba ninyo nagkakataon lang? Yung pagsama ng tao, yung dating hindi natin tinatanggap na kasalanan, ngayon ay lantarang tinatanggap kahit sa loob ng mga churches o iglesia o simbahan o sambahan. Dati hindi tinatanggap, ngayon ay tinatanggap na. At maraming mga tagapangaral din ng ito ay sinasabing okay lang ito, naintindihan ito ng ating Ama sa Langit. Na maliwanag po na taliwas naman sa kanyang kalooban. So, ano pong gusto kong sabihin? Malapit na tayo sa wakas. Ano po? Malapit na. Ngayon, ito pong pangatlo, magpapakilala muli si Yahweh. Muli niyang ihayag kung sino siya. Muli niyang ihayag kung ano din ang tunay na pangalan niya at ng kanyang anak, ang kanyang sinugo sa atin na Mesyas, na ating tagapagligtas, na siyang nag-alay ng buhay, na siyang tumigis ang kanyang dugo upang hugasan ang ating karumihan kasalanan, upang tayo mapatawad at mapanumbalik ang ating relasyon sa ating Ama sa Langit, upang tayo bigyan ng karapatan na maging kanyang anak, at maligtas tayo doon sa walang hanggang kaparusahan na inilaan ng dyablo sa lahat ng tatanggi sa mabuting balita ng ating Mesyas na si Yahshua. Ano pong sinabi sa Ezekiel 39 verse 7? Ipapakilala ko ang aking pangalan. Ano po? Sino nagsasalita dyan? Ang ating Ama sa Langit na si Yahweh. Sa gitna ng bayan kong Israel, at di ko na pababayaang malapastangan ito. Alam nyo, kayo pong umanawa. Ibig sabihin, maraming panahon, dumating ang panahon, na yung pangalan niya talaga ay nilapastangan, niyurakan. Pero, ito yung panahon na talaga sa huling panahon na ito, na ipapakilala niya muli ang kanyang pangalan. At muli yung mga tinakpan, yung mga itinago. Bagamat, hindi madali, pero alin ba ang mahalaga? Ano po, katotohanan ba o yung ating nakamulatan, yung nakagawian natin? Hindi madali, pero saan po tayo lalagay? Siya po mismo nagpapakilala na. Sabi niya, ipapakilala ko ang aking pangalan. Ano? Ngayon, maliwanag po ito. Maliwanag po ito. Tingnan natin kasudlong ano po, para mas makita natin yung kasudlong po ng verse. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng bansa na ako Sino po? Sino po yan? Si Yahweh. Pangalan ba yan?
o title. Pangalan po yan. Pero pinalitan ng title. Pinalitan ng description. Pero hindi po mga pangalan yon. Pero banggit tayo ng banggit. Ito ang pangalan, pero title naman, lihis na lihis po. Yahweh po ang pangalan ng ating Ama sa Langit. Sabi riyan, ang banal na Diyos ng Israel. Di ba? Napaliwanag ko na po. Kung ano ang Diyos na Israel o kung sino ang Diyos ng Israel, kung ano ang pangalan ng Diyos ng Israel, dapat iyon din ang ating Diyos. Iyon din ang iyong Diyos sapagkat doon nagmula ang ating kaligtasan. Sila ang tunay na bayan. Tayo po ay parang ampun lang tayo. Sabi nga po sa description ni Pablo, tulad natin ay ligaw na olibo. May nabaling sanga doon sa tunay na punong olibo, idinugtong la tayo doon. Hindi tayo kabilang sa tunay na puno ng olibo. Kaya po wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya kung hindi yung Diyos ng Israel ang iyong Diyos, tinitiyak ko po sa iyo, hindi tunay ang iyong Diyos. Sinabi ni Yahweh, dumarating na ang araw. Nung panahon na yun, sinabi niya, dumarating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Ano po yung tinutukoy niya? Yung pagpapakilala niya kung sino siya. Sapagkat malapit na ang paghukom. Malapit na ang wakas ng panahon. Dumarating na ang araw. Kaya nagugulat tayo ngayon. Bakit nagkakagulo ang mga tao ngayon sa pagkilala kung ano ang tunay na pangalan? Iba-iba ang lumalabas. Dati wala naman, pero ngayon, ito na ang nangyayari sapagkat ito na po iyon. Kaya gumagawa pa rin ng paraan ng dyablo para talagang lituhin pa rin tayong lahat. Pero maliwanag po ito pag kayo mismo ang nagsuri. Tingnan pa po natin. Ito pong patunay, Sa Joel chapter 2, verse 29, tingnan ninyo, ito'y propesiya ni Propeta Joel. May makikita po kayo dito na hindi natin nakikita. Tingnan po ninyo, Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Now, bago natin ituloy, tingnan niyo mabuti sa panahong iyon. Meaning, nung ito'y pinapahayag ni Propeta Joel, hindi pa yun yung panahon. Meron siyang tinutukoy na sa panahong iyon. Alam ba ninyo kung kailan yung panahon na iyon? Ito na yung panahon na iyon. 1,000 taon na ito nung ipinahayag ni Propeta Joel, at kung titingnan natin yung sinabi kanina na darating ang panahon, dumarating ang panahon, sabi ni Yahweh, magpapakilala na siya. Ngayon, nagkakatugma-tugma na po ito. Tingnan natin sa susunod. Verse 31, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Okay, may mga, di ba, may mga nagbigay dito ng maling mga pananaw kasi kaya nga raw talagang hindi yung Diyos na mahabagin si Yahweh sapagkat nakakatakot yung araw niya kasi mayroong talagang paglilitis, yung mga tumangging tahasan, yung mga tahasang sumalangsang sa kanyang pangalan, talagang karapat-dapat lamang naman po. Nadinig natin, binaliwala natin, niyurakan pa natin, kaya ano po ang makatwiran? Ano ang makatarungan? Tanggapin pa din yon? Makasama pa din ang mga, kahit yung mga taong nag-alay ng buhay para sa pagsunod, paglilingkod sa ating Ama sa Langit at bilang pagsunod sa ating Mesyas, makasama pa rin natin yung mga pumatay ng walang pakundangan, yung lumibak ng walang pakundangan. So tingin niyo, ano po ang dapat? Palagay ko,
makatarungan po yun. At sa panahong iyon, may tinutukoy iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Tingnan po niyo mabuti, no? In verse 32, sabi riyon, at sa panahong iyon, tinutukoy yung panahon ni Joel, yung darating na panahon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Now, sa last verse, tingnan natin. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Balikan ko lamang po, no? Kasi dito po, ang salin po dito ay yung mabuting balita. Mabuting balita po ito. Sa Tagalog version, nakalagay, ang hihingi ng tulong kay Yahweh. Now, tingnan natin yung susunod na salin. Parehong verse, pero ang ginamit na ang Biblia. Nakalagay, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano po pinalitan? Yung pangalan ni Yahweh, pinalitan ng Panginoon. Now, dito tayo nagkaroon ng kalituhan, ano? Tingnan natin ngayon kung anong pinahayag ni Pedro. Sa Gawa chapter 2, kung babasahin niyo yung buong verse na yan, yung mga pinahayag kanina ni Propeta Joel, ito yun. Nangangaral si Apostol Pedro at ito yung binabanggit niya kasi nagtataka yung mga tao, yung akala nila, di ba, sabi, siguro mga lasing itong mga taong ito. Kaaga-aga pa, lasing na. Kasi bigla sila nagsalita ng mga lingwahe nila. Ngayon, ito yung pangangaral ni Pedro. Ano yung nangyari? Bakit sila napuspos ng Espiritu Santo? Okay. Ang araw ay magdidilim, sabi niya, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at malulhating araw ng Panginoon. At sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ito po ay sa bagong tipan. Pero yung binasa natin kanina sa lumang tipan, anong pangalan? Sabi na, ang sino mang tumawag, pangalan po ang tinutukoy. Pero ang binanggit, Panginoon. So sabi ko nga po, doon tayo nalito eh. Pero pag tinignan natin sa lumang tipan, kasi sabi ron, araw eh. Sa araw magdidilim, yung binanggit din sa umpisa niyan, hindi ko na lang po nilagay, ibubuhos ang Espiritu Santo. So nakukuha ba niyo yung ibig ko sabihin na ito po yung pinahayag ni Propeta Joel na inuulit ni Pedro. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon, dito po tayo, para mas makita nyo ng malinaw. Ipinahayag din po ito ni Pablo. Sa Romans 10:13, dahil sinasabi ng kasulatan, take note, sabi po ni Pablo, dahil ito ay nakasaad sa lumang tipan, doon sa pahayag ni Propeta Joel, kasulatan yon, sabi dito, dahil sinasabi ng kasulatan, kino-quote ni Pablo yung lumang tipan, yung sinabi ni Joel. Anong sinabi nakalagay? Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Di ba niyo napansin, binabanggit yung pangalan ng Panginoon? Sa tingin ninyo, yan ba yung tunay na nakalagay kaya sa original na kapahayagan? O yan kaya yung tunay na sinabi ni Pablo at maging ni Pedro? Nung kino-quote nila yung mismong nakalagay sa lumang tipan, binanggit dito pangalan, tapos ay nakalagay Panginoon. So makikita natin, meron talagang mga nagbago at doon tayo nalito kasi nawala yung mismong pangalan. Kaya nga po ito yung bagay na pag tinuklas ninyo, mamumula tayo. Ang ultimate savior natin, si Yahweh, pero siyempre sinugo niya para magligtas talaga sa atin, magbayad ng kasalanan natin. Ang kanyang anak, ang Mesias natin, si Yahshua. Kaya nga, Yahweh is our Savior. Yun yung mission. Yun yung ginampanan ng anak. Kaya nga po, lagi kong nababanggit din, ang turo ng anak, sambahin ang Ama. John chapter 4:23, 24, ganun din may kaugnayan din po yun sa panahon. Sabi rin ng ating Mesias,
darating ang panahon. Basahin po nyo, John 23:24. Hindi ko na, kasi very familiar sa atin ang mga verse na yan eh. Sabi po niya ng maliwanag, darating ang panahon at ngayon na nga, sabi niya, na ang sasamba, kanino? Sa Ama, sabi po niya. Ang sasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano pa ang sabi niya? Sapagkat ito ang uri ng pagsambang hinahanap niya. Ngayon, ano nangyari? Nalihis tayo ng konti. Hindi yung turo ang ginawa natin. Ang Ama nalimutan madalas na sambahin ang pangalan ni Yahweh. Nananalangin ng marami, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Binabanggit ang sambahin ang pangalan mo, pero walang pangalan na nasasabi yung pangalan ni Yahweh. At yun po ay itinuro sa atin ng Mesyas ni Yahshua. Kaya hindi mo po pwede po na kilalanin mo ang pangalan ni Yahweh at hindi mo tatanggapin ang pangalan ng ating Mesyas na Yahshua sapagkat iyon po ay magkaugnay. Kung babanggit, di ba, nabanggit ko na kanina, John 17:11, tahasang sinabi niya, iningatan mo po sila, Ama, sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At ano pang sabi niya? Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Maliwanag pa sa sikat ng araw po yung sinasabi ko po sa inyo kung bubuksan lamang natin ang ating puso at kaisipan. Remember, mga kapatid, Matthew 1:21, isinugo ni Yahweh ang kanyang anghel na si Gabriel at pinasabi kay Jose, ito ang pangalan na ibibigay mo sa sanggol. Anong pangalan na yon? Sinugo niya, tiniyak niya na hindi maiiba ang pangalan na ibibigay sa Mesyas. Bakit iniba? Remember, Filipos 2:9, ang sabi doon, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sino nagbigay? Ang Ama. Pangalang higit pa sa kanino pa mang pangalan, sa lahat ng pangalan. Remember, Gawa 4:12, Acts 4:12, sa silong ng langit, walang ibang pangalan, isa lang pangalan ang makapagliligtas sa atin. Hindi po dalawa. Hindi tayo mamimili ng dalawa. Isa lang ang pagpipilian natin. Maliwanag na maliwanag po ito. Tanong, mahalaga ba ang tunay na pangalan? Kayo po ang magpasya. Pero sabi ko nga po, kailangan po dito ang paninindigan at talagang pagpapasya ng matibay sapagkat hindi po madali ito na panindigan natin. Sabi ko nga po, ito na yung panghuli natin. Maliwanag naman, hindi po madaling panindigan. Hindi po madali itong pagpasyahan at pahayag. Tingnan niyo sa Matthew chapter 10, verse 32, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Warning ito ng ating Mesyas. Makibasa kayo. Ngunit, ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Pagpalagay na po natin, talaga nga pong nakasanayan na natin, At pag ito'y ginamit mo yung Yahweh, instead doon sa nakamulatan natin Jesus, sa tingin mo, mayroon bang kukutya sa'yo? Mayroon bang lilibak sa'yo? Nakakalamang po sa magtaka sila at masabi nila, mali tayo. Naalala niyo yung sinabi po ng ating Panginoon, mapalad ang mga dumadaan sa makipot na daan, sapagkat mas marami ang dumadaan dun sa maluwang na daan, madaling daan. Dati, pagka nalaman ikaw ay may Biblia, uusigin ka. Ngayon, wala na tayong dalang Biblia. Wala nang umuusig sa atin, nasa cellphone na. Kahit mga tao sa loob ng church, wala na halos may dalang Bible. Kasi nasa cellphone na. Ang tanong, nakakaranas pa ba ng pag-uusig ngayon?
Yung mga nagpapahayag na mananampalataya, wala na. Karaniwan na lang. Pero, pag pinangaral mo ang tunay na pangalan ng Mesyas, ang pangalan niya na aking pinapahayag ay Yeshua, marami ang uusig na sa iyo. Nasa huling panahon na tayo, ang tanong, handa ka bang usigin? Handa mo bang piliin ano yung tunay na turo o tunay na iniutos ng Ama na ibigay na pangalan o yung nakagawian natin? Sapat bang sabihin na ito'y nakagawian natin? Tanong ko po sa inyo, kung halimbawa na yung word o letter na Jesus nagkamali ng spelling doon sa lyrics ng kanta. Sabihin na natin, Josus o letter GI o ano bang letter doon na napalitan. Tinitiyak ko po, babaguhin natin, itatama natin kasi mali yung pangalan. Alam natin yun ang tunay na pangalan. Hindi tayo papayag na palitan yung pangalan sapagkat alam natin, yun yung namulatan natin. Ngayon, kung kaya ang namulatan natin ay Yeshua, papalitan natin o papayag tayo na maiba yun? Hindi. Bakit? Ang dahilan natin, hindi dahil sa ito'y namulatan lang natin, kundi ito'y dahil sa ito ang totoong pangalan na ibinigay ng Ama natin sa langit. Hindi dahil nakamulatan lang natin. Kaya nga po, kayo po ang magpapasya. Ano ba ang dapat? Dahil ba nakamulatan natin? O dahil ito na ang tunay na pangalan niya? Sana po ay patuloy po nating pag-aralan po ito. Alam ko po, unti-unti ay mapag-uusapan na itong mga pangangaral ko ito. Unti-unti ay madidinig ito ng marami, lalo na po ng mga nakakakilala sa akin. Pero hindi po madali sa part ko. Ganun pa man, nakahanda po ako anuman ang maranasan ko patungkol po dito. Tayo po ay mananalangin sapagkat sabi nga po, sinabi ng Panginoon, ang mahalaga, huwag nating sundin ang katuroan ng tao, kundi ang katuroan mismo ng ating Ama sa Langit. At ito po ay maliwanag na ang pinapahayag ko po ay kung ano po ang nakalagay sa ating banal na kasulatan at ano ba yung katotohanan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! We bring more honor and glory to Thy name. Ama naming nasa langit, sinasamba namin ang pangalan mo, O Yahweh. Salamat po sa iyo sa araw na ito na muli ay kami ay napahiyagan ng iyong banal na salita, ang katotohanan patungkol sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua, na ikaw ang may bigay, ang pangalang itinaas mo ng higit pa sa anumang pangalan, ang pangalan na tanging binigay mo upang ikaliligtas ng lahat, ang pangalan na mismong si Anghel Gabriel ang nagbigay at sinunod ng kanyang mga magulang, ang pangalang nadidinig at nadinig ng aming Mesyas nung siya'y narito sa lupa at wala siyang ibang pangalan na nadinig kundi Yeshua. O Ama namin sa langit, bigyan mo po kami ng katatagan na sa huling panahon na ito ay panindigan namin kung ano po ang tama at ang tunay na ayon sa iyong kagustuhan. Salamat po sa mga nagsipakinig at makikinig pa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Iunat mo, Ama, ang iyong makapangyarihang kamay at maranasan nila ang iyong kapangyarihan. At sa lahat ng may mga karamdaman, dumaloy ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Aking pinapagaling sa pangalan ni Yeshua ang lahat ng karamdaman ng lahat ng nakikinig sa ngayon. Salamat sapagkat sa sugat ng iyong anak na si Yeshua, sila ay magaling na. Hallelujah! Salamat po, Ama, sa iyong katapatan at kabutihan. Wala pong ibang malulhati, kundi ang iyong banal na pangalan. Ito po hinihiling namin sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen.
Amen.